Pinoy sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre, bago po natin ito umpisahan, nais ko po munang batiin ang aking mga supporters mula sa Team Kapuso, na nandyan po ang ating founder, Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Sam TV, kapatid Arnel Plaza, kapatid Ray Marie, Sir Freddy, Ma'am Nelia, Ate Josie Tixon, Ate Babes, Daddy R, at syempre sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre sa aking kaibigan na nasa Batangas, walang iba, Sir Erwin Panganiban. At kapatid ROC, Out of the Box. At syempre sa aking team, DVDG Family. At sa aking club, sa aking kaagila, Coit Maharlika Eagles Club. At Coit Maharlika Lady Eagles Club. At syempre sa lahat ng Eagles Clubs sa buong mundo, shout out po sa inyong lahat. Lalong-lalo na ang aking kaibigan dyan sa Niliyagan Eagles Club na nasa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Nera. Kuya, matagal na po akong nakikinig sa iyong palatuntunan dito sa YouTube. At isa rin po akong subscriber sa inyong channel. Kaya naisip kong mag-share din ang aking kwento ng buhay. At para maintindihan ng lahat, akin pong umpisahan sa simula. High school na ako noon, Kuya Kalbo. Nang niligawan ako ng aking classmate, na itago na lang natin sa pangalang Tony. Sa totoo, Kuya, matagal ko nang nagustuhan si Tony. Dahil matangkad, gwapo, pero hindi po ako nagpahalata sa kanya na may gusto ako. Entrams namin noon, dahil mahilig akong mag-volleyball, sumali ako, Kuya. At sa katunayan, kami po ang nag-champion.
Hanggat sa lumapit si Tony sa akin. At doon, nanligaw si Tony sa akin. At uwian na noon, gusto niya akong ihatid sa bahay. Hindi ako pumayag, kuya. Dahil baka mapagalitan ako ng aking mga magulang. Kaya sabi ko sa kanya, huwag niya na akong ihatid sa bahay. Buwan ang nakalipas, sinagot ko si Tony, kuya. Tuwang-tuwa siya nang sinagot ko. Maging ako man, kuya, ay naging inspirasyon ko si Tony sa aking pag-aaral. Hanggat sa nag-graduate kami sa high school. Pagka-graduate namin, hindi pa ako nakapag-aral ng kolehiyo, kuya. Dahil nahirapan na ang aking mga magulang na paaralin ako. At mayroon pa akong mga kapatid na nag-aral. Kaya sabi sa akin ng aking mga magulang, huminto na lang daw muna ako o maghanap ng trabaho para makatulong ako sa aking mga kapatid. Nalungkot ako noon, kuya. Gustuhin ko mang mag-aral, pero hindi kaya ng aking mga magulang. Si Tony ay nakapag-aral ng kolehiyo. Kaya ang ginawa ko, nag-apply na lang ako bilang isang sales lady sa isang mall. At tatanggap naman ako, kuya. Dahil hindi pa uso noon ang cellphone. Sulat-sulat lang, kuya. Pag nakatanggap ako ng sulat mula kay Tony, nagre-response agad ako. Pero dumating ang araw na hindi na nagparamdam si Tony, kuya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero tinanggap ko. Masakit man, pero kailangan kong tanggapin na wala na kami. Lumipas ang taon. 20 anyos na ako noon, kuya. Nakilala na naman akong lalaki na itago na lang natin sa pangalang Hiner. Pareho kami ni Hiner, 20 anyos. Nagtatrabaho din siya sa mall na pinagtatrabahuhan ko. At dahil doon,
sinagot ko si Hiner, kuya. Dahil nakita ko naman na sincero siya. Pagkalipas ng 3 buwan mula nung naging kami, sa katunayan, napakilala ko siya sa aking mga magulang. Pero may nakapagsabi sa akin na si Hiner daw ay may napabuntisang babae. At dahil doon, kuya, kinausap ko siya. At hindi naman siya tumanggi. Totoo daw na may napabuntisan siyang babae. Pero aksidente lang daw ito, kuya. Nagiinuman daw sila noon at nangyari ang hindi inaasahan. At dahil doon, sinabihan ko siya na mas maganda pang panagutan niya ng kanyang ginawa. At doon nagdesisyon ako na maghiwalay kami. Masakit man, kuya. Pero kailangan kong gawin. Dahil ayaw kong mangyari din sa akin. Kaya, sinabihan ko si Hiner na panagutan na lang niya ang kanyang ginawa. Umiyak si Hiner noon dahil mahal na mahal daw niya ako. Pero sabi ko, kailangan na naming putulin habang maaga pa ang aming relasyon. At dahil doon, kuya, huminto muna ako sa aking trabaho. Nagtambay muna ako sa amin. Tatlong buwang nakalipas, nag-apply ako bilang isang cashier sa department store. At doon, kuya, nakilala ko si Ralph. Nagtatrabaho siya doon sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Pero kahit ganun pa man, nandyan pa rin si Hiner sa puso ko. Dahil sa totoo, kuya, napamahal din ako kay Hiner. Nanligaw sa akin si Ralph. At umabot din ng 6 na taon. Dahil talagang nadala ako, kuya, sa aking mga boyfriend. At nasaktan ako. Kaya
Kaya umabot ng 6 na taon ang panliligaw ni Ralph sa akin. Hanggat sa tinanggap ko si Ralph. Dahil nakita ko naman na seryoso siya. Biruin mo, 6 na taon. Nagkalayo na nga kami ni Ralph dahil umalis siya sa mall na pinagtatrabuhan namin. At ako lang ang naiwan doon. Masipag si Ralph na magpadala ng sulat sa akin. Kaya pag nagsulat siya, nire-replyan ko naman. Pero, iwan ko ba, kuya? Mas matimbang talaga si Hiner kaysa kay Ralph. At kahit alam ko na nagkabalikan si Hiner at ang kanyang napabuntisan na babae, pero si Hiner pa rin ang nilalaman ng puso ko. Madalas kaming mag-date ni Ralph. Pero hindi ako masaya, kuya. Hanggat sa nabalitaan ko na namatay ang naging kasama ni Hiner. At nang dahil doon, naghiwalay kami ni Ralph. Dahil lagi ako nakaka-receive ng sulat kay Hiner, kuya. Niligawan niya ulit ako. Sa totoo lang, kuya, 20 years old nung magkakilala kami ni Hiner. 30 years after, nagparamdam si Hiner sa akin. Dahil si Hiner ang nilalaman ng puso ko. Hiniwalayan ko si Ralph, kuya. At hanggat nag-propose si Hiner sa akin, at hindi na ako nagpakimi-kimi, kuya, tinanggap ko agad ang alok ni Hiner sa akin. Sa totoo lang, kuya, hindi ako makapaniwalang makapag-asawa pa ako. Dahil 50 years old na ako noon nang mag-propose si Hiner. Dahil kaedad ko si Hiner, pareho kaming
30 anyos noon. Sa madaling salita, kuya, kinasal kami. Napakasaya ko noon. Dahil ang taong minahal ko ay hindi ko akalaing maging kami ulit. Sa haba ng taon na pinagdaanan. Posible pala. Kaya naniniwala ako, kuya, na kung para sa iyo talaga ang taong minahal mo, ay magiging kayo sa dulo. Masaya kami hinir na magkasama kahit wala kaming anak. At tinanggap naman ako ng kanyang anak. At tinuring ko na rin na totoong anak ang kanyang anak, kuya. Kaya ngayon, masaya kami ni Hiner na magkasama. Tatlong taon na rin kaming magkasama ni Hiner. At masaya sa isa't isa. Maraming salamat, kuya, sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Nera. Ma'am Nera, maraming salamat po sa napakagandang kwento na pinadala po ninyo dito sa ating palatuntunan. Kwento na masasabi nating my forever. Dahil ngayon, karamihan sinasabing wala nang forever. Pero napatunayan natin sa iyong kwento na posible talagang may forever. Marami mang dumaan na pagsubok sa iyong pag-ibig. Nakilala mo si Sir Tony, pero nawala. Nakilala po ninyo si Sir Hiner, pero nawala. Nakilala niyo po si Sir Ralph, pero kahit sa tagal na naging kayo ni Sir Ralph, mas matimbang pa rin sa iyo si Sir Hiner. Biruin po, 30 years ang nakalipas at nagkita ulit kayo.
ni Sir Hiner. At ngayon, naging kayo. At masaya kayong dalawa kahit wala kayong anak. Kaya masaya din kami para sa inyo, Ma'am Nera. Kaya maraming salamat po sa iyong na-share na kwento dito sa ating palatuntunan. Muli, maraming salamat. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters dito sa aking YouTube channel at dito sa aking FB page. Ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Nera? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ay magpadala dito ng kwento sa ating palatuntunan. Sa mga gustong mag-share, ipadala lamang po ang inyong kwento ng buhay dito sa aking Messenger, June Sahay Calvo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel dito sa YouTube, naway subscribe po ninyo ang aking YouTube channel, June Sahay Bird. At ang aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. Muli, maraming salamat hanggang sa muli. Ito nga po pala si June Sahay Bird dito sa aking YouTube channel at June Sahay Calvo sa aking FB. Maraming salamat po. God bless us all.